Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. At sa lahat ng mga tao na nakikinig, na sana magpatuloy kayo para maunawaan ninyo kung ano talaga ang The Holy Quadro G Religion Incorporated. Ang The Holy Quadro G Incorporated, ito ay utos ng ating Amang Diyos na dito itatayo sa lupang pangako. Dito sa barangay Bagang, ang sa material nito ay barangay Bayang. Ang sa espiritu nito ay barangay Bagang. Ano po ba ang ibig sabihin ng barangay Bagang? Ang Bagang ay ngipin. Isang mahait na ngipin na nakasulat po sa pamamagitan ng propeta na si Daniel. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, wala kayong maririnig na lupang pangako, yutang saad. Ang Mindanao lang. Ang The Holy Quadro G Religion Incorporated ay nakasulat sa banal na aklat. Nasa Daniel po yan. Na nagsasabi na darating ang apat na malalakas na hangin na makapinsala sa lahat ng puno, lahat ng kabundukan, mga malalaking mga reliyon. Ang apat na malalakas na hangin, ito na. Jehovah, Jireh, Jason, Jesus Christ. Kapag ang tao ay nagtingin lang siya, sabi niya naniniwala siya, pero wala namang gawa. Yung bang paniniwala na walang gawa, yun po ba ay nakasulat sa banal na aklat? Opo. Ang sabi, makaliligtas ba sa inyong kaluluwa ang paniniwala na walang gawa? Ay tiyak hindi po. Hindi makaliligtas sa inyong kaluluwa ang paniniwala lamang na walang gawa. Ano po ba ang ibig sabihin na gawa na dapat gawin ng tao? Sumunod siya sa The Holy Quadro G Religion Incorporated at sumamba siya. Humingi siya ng kanyang kapatawaran ng kanyang mga nagawang mga kasalanan. Tapos, tandaan niya na araw ng Sabado, ikapitong araw sa oras ng alas 9:30. Yun po bang ginagawa
ni Ellen G. White na ang kanilang ginagawang pagsamba ay from sunrise to sunset. Yun po ay hindi nakasulat sa banal na aklat. Kundi ang mababasa mo doon, ang Amang Diyos, tapos na niya nagawa ang mundong ito, nagawa na niya ang mga punong kahoy, ang mga kabundukan, ang mga damo, nandyan na po ang iba't ibang uri ng hayop o mananap. Pagdating ng ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. Ngayon, itong pagpahinga ng ating Amang Diyos, wala kang mababasa sa banal na aklat na buong araw. Wala. Sa ikapitong araw, tapos niya nagawa ang lahat-lahat, ang mga bato, ang mga punong kahoy, ang mga hayop, mga kabukiran, kabundukan, siya po ay nagpapahinga. Wala kang mababasa doon na nagpahinga ang Amang Diyos sa loob ng isang araw. Ikang Ellen G. White lang yan. Siya po ay lumabag sa kautusan ng ating Amang Diyos. Ano po ba ang utos ng ating Amang Diyos sa panahon ni Noah? Ito, kaibigan, kapatid, ipabalik-balik ito sa ating Amang Diyos para maunawaan ng tao. Ito, noong una, inuutusan ng Amang Diyos si Noah na huhukuman niya ang mundo, ang sanglibutan sa tubig baha. Sinabi din ito ni Noah sa mga tao. Hindi siya pinaniwalaan si Noah. Ano ang ginagawa ng tao? Sila'y kumakain, umiinom, at nagsasaya. Tinuliksa pa nila si Noah. Sabi sa mga tao, wala ito si Noah. Matanda na kasi ito. Ngalan nga tiguang, nagiango-ango na daw. Pero si Noah, sumusunod sa utos. Mabuti pa, yung mga hayop, kasi utos na ng Amang Diyos, patugtugin mo na yung trumpeta Noah, ang maniwala, maliligtas. Ang hindi maniwala, mamamatay sa tubig ba? Niyatong tumunog na ang trumpeta, yung mga hayop, biro mo, lalaki at babae, nung narinig nila ang tinig ng trumpeta ni Noah, nagsitakbuhan sila, pumasok doon sa arka. Yung mga tao, patuloy sila sa mga ginagawa nila. Nag-iinuman, nagsayahan, lahat. Katulad din ngayon, ito talaga ang ginagawa ng tao. Tingnan mo, may mga reliyon sila, pero sila hindi sumasamba. Mali naman yung reliyon na ginagawa, na sinasamba nila.
Ang tao kasi, gusto siya gumawa ng kanyang sariling kagustuhan. Ulahin ng pagbasol. Pagdating ng araw ng paghuhukom, susunugin talaga sila. Silang lahat na gumagawa ng mga kasalanan. Sala po ba ang pagkain ng dinuguan? Sala po. Bakit pinakain ng pare? Sabi ng pare, sige, kain lang kayo. Sala po ba yung pag Santa Cruz, yung pagpanguros? Sala din. Kasi iyon ay palatandaan sa 666. Yung QR code na yan, tingnan mo kapag i-scan ninyo yan. Ang sa ilalim makikita ninyo, 36666. Ano ang sabi nila nung una? Kapag wala kang QR code, hindi ka makapunta sa mall, hindi ka makapang-grocery, hindi ka makasakay ng bus. Kawawa ang mga tao, nagpa-QR code, kumuha ng QR code. Kaibigan, kapatid, lahat ng mga ginagawa ng tao ngayon ay karumihan kasalanan sa harap ng ating Amang Diyos. Bakit sinuway ni Ellen G. White ang utos ng ating Amang Diyos? Kasi nung binuksan na ni Noah ang arka, nakita ni Noah yung bahagari, yung rainbow babangaw. Sabi ng Amang Diyos kay Noah, Noah, nakita mo ba itong bahagari, itong rainbow, itong bangaw? Oo, nakita ko. Ito po ang palatandaan, sabi ng Amang Diyos, na hindi ko na huhukuman ang mundo ng tubig baha. Huhukuman ko na ang mundo ng apoy. Susunugin talaga sa ating Amang Diyos sa pamamagitan ng apoy ang taong makasalanan. Ano pa? Ang sabi ng Amang Diyos, ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay nalinis ko na. Ipakakain ko na, wag lamang ang dugo. Bakit po? Dahil ang dugo ay nagsisimbolo ng buhay. Itotoo naman. Sige nga, kainin mo yung manok kainin mo na hindi mo kunin yung dugo. Makakain mo ba? Magdisog ko pagdakop gani anak. Yung baboy, sige nga, kainin mo kung hindi mo kuhaan ng dugo. Yung talaga ang utos ng ating Amang Diyos. Bakit sinuway ni Ellen G. White? Ang sabi ni Ellen G. White, dili ipakaon ang dugo, ang baboy, kay hugaw daw. Ibig sabihin, siya mismo lumabag sa kautusan ng ating Amang Diyos. Kasi, ang utos, ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay ipakakain, wag lamang sa dugo. Ano pang sabi ni Ellen G. White? Huwag kayong kumain sa mga isda ng mga walang kaliskis. Nung una, binata pa ako, nagtanong ako sa pastor ng Seventh Adventist. Bakit kayo kumakain ng kambing
na wala namang kaliskis. Ano ang sagot sa akin? Buak man ang kuko. Bakit kayo kumakain ng kabaw? Baka, kay buak daw ang kuko. Yun po ba ay katuwiran o pangangatuwiran lang? Talagang pangangatuwiran lamang. Hindi totoo na hindi ipakain ang baboy. Ang isda ng mga walang kaliskis hindi ipakakain. Maliwanag po sa nakasulat sa banal na aklat na ang lahat ay ipakain, huwag lamang sa dugo. Ano pa? Ano pang relihiyon na kahit bawal ginagawa nila? Marami ngayon. Kahit pastor pa yan, pastora pa yan, pari pa yan, marami silang ginagawa ng mga kasinungalingan. Mga karumihan. Biro mo, dito lamang sa ating bansa sa Pilipinas, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, ay siya pang ipakukulong nila. Si Marcolita nagsasabi ng katotohanan, anong ginagawa nila? Pinakulong nila. Lahat ginagawa ng tao, ginagawa nila para lamang sa kanilang sariling kagustuhan. Ang mga taong yan, kapag hindi sila magbago, tiyak na hindi sila maliligtas. Ihahagis talaga sila sa dagat-dagatang apoy na lumiliyab sa asupre. Kahit bawal ang pagkain sa dugo, anong sabi ng mga pare? Sige, kain lang kayo. Bawal ang pagpanguros, ang pagsanta Cruz. Sige, panguros lang kamo. Ito namang Iglesia ni Cristo. Alam niyo, kaibigan kapatid, kayong mga membro sa Iglesia ni Cristo, huwag lang po kayo magalit sa akin. Kasi gusto ko lang ipahayag sa inyo ang katotohanan. Matagal na po nag-iistadihan ng mga Bible scholar ang Biblia para na sila ay makapangwarta. Bakit ginagawa pa ninyo? Kaibigan, kapatid, sa nakasulat sa Daniel, ang utos ng ating amang Diyos kay Daniel. Ang sabi, Daniel, Daniel, sarhan mo na yung Biblia. Padlakan mo na ito hanggang pagdating ng katapusan ng mundo. Bakit hindi niyo tinupad? Kayong lahat na mga gumagawa pa ngayon ng Biblia, maraming mga taong gumagawa ng Biblia, ibinta nila para magpangwarta sila. Ang pinakagrabe, itong si Felix Manalo, siya ay nagsasabi, siya daw
ay tulad ng agila, ibon daw na mandaragit. Hanggang siya namatay, wala siyang pakpak. Ang agila, ang anghel may pakpak. Naku po, di ba kasinungalingan? Ang matindi pa, nung siya'y maluba na ang kanyang karamdaman, tapos siya gisantalanahan sa mga ministro, pagkatapos sa pagsantalana sa kanya, dinihugan siya ng langis ba? Santalana ang tawag. Nagpakuha siya ng pari, nangumpisal siya. Sinisigaw pa niya, Diyos ang Hesukristo. Diyos ang Hesukristo. Paano maging Diyos ang Panginoong Hesukristo? Na ang Panginoong Hesukristo ay binuntis, isinilang. Tapos gawin mong Diyos? Aba, kaibigan, kapatid, ang amang Diyos ay espiritu, ang kanyang kalagayan tulad ng hangin, hindi mo makita. Nung si Jose, nagpropose na siya ay mga mag-asawa kay Maria. Nung nalaman ni Jose, nabuntis si Maria, back out na sana siya. Kasi buntis eh. Ngayon, nung siya ay nakakatulog, sinabihan siya, Jose, huwag kang mag-alala. Kasi yung binuntis ni Maria ay lalang sa Espiritu Santo. Bakit? Na ginawa sa ating amang Diyos na iyon isinilang ang Panginoong Hesukristo. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, matagal na po na iniwanan ng Diyos ang tao dahil po sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao. Para mahal kasi sa Diyos ang tao eh. Siya kasi ang lumalang, siya ang lumikha ng tao. Gusto niya mayroong pamagitan mula sa tao at sa Kanya. Iyon po ang karapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay tagapamagitan sa mga nagawang kasalanan ng tao, para mailapit ang tao muli sa ating amang Diyos. Tingnan mo. Hindi biro to. Matagal nang pinabayaan, matagal nang iniwanan ng ating amang Diyos ang tao sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao. Pero sa pag-ibig at sa kanyang pagmamahal, naglikha siya, nagpadala siya ng Panginoong Hesukristo. Bakit tinatawag ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat siya lang po ang nag-iisang tagapamagitan. Wala na pong iba. Tandaan ninyo, yung nakasulat sa Tito 2:13, matagal na po giistadihan ng mga Bible scholar yan. Para gusto nila na tawagin ang Panginoong Hesukristo ng Diyos. Ano kasi ang sabi doon sa Tito 2:13? Ang sabi,
matagal ka nang sumasama sa akin. Isa kasing apostol yun eh. Nagtatanong sa kanya, matagal na tayong nagkasama, hindi mo ba alam na ako ang una at hanggang ngayon, ako pa rin? Naku po. Tapos na, giutro sa mga Bible scholar ang Biblia niya. Mali yun. Hindi yun totoo, hindi yun tama. Ito pa. Noong una, sa panahon ng vaksinasyon, sa COVID-19, lahat ng mga reliyon na baksinan, lahat sila. Iglesia, Katoliko, Protestante, lahat, di ba? Born again, Pilipinista, lahat na baksinan sila. Anong nangyari? Dito lang sa RTR, 3 purok president. Tapos lang sa pagbaksin. Igo lang nakaabot sa ilang balay, nilagom ug namatay. Tulo na sila ka purok president. Hindi nila binalita yun. Sino po ang gumawa nun? Sino ang nagbalak? Balak yun ng Santo Papa sa Roma. Kasi ang sabi ng Papa sa Roma, mabigat na kasi ang mundo, ang kalibutan. Dapat daw makunhuran ang mga tao. Mawala-wala ang mga tao. Magamay-gamay lang ang mga tao. Ngayon, ito si Mr. Bill Gates na siya, mayaman na tao yan. Si Mr. Bill Gates. Isang taong sungayan yan, Amerikano man yan. Siya ang nag-finance noon ng COVID. Siya nag-finance. Ayun, marami ang mga tao na nangamatay. Hindi lamang dito sa ating bansa. Kahit sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang bansa, marami ang mga nangamatay. Ano ang sabi ng World Health Organization? Ay wala lang. Kung totoo ba na sa Kanya, sa Amang Diyos, yung Iglesia ni Kristo, bakit hindi nila nalaman na bawal ang pagpabakuna, ang pagpabaksin ng COVID? Kung totoo po ba yung mga born again, mga Pentecostal na yan, bakit hindi nila alam na bawal ang mga baksin, ang mga bakuna sa COVID-19? Mayroon pa ngayon, gumagawa pa rin sila. Dito naman nila ititira sa mga estudyante, yung mga mag-aaral. Di ba? Anong sabi nila? Kailangan daw na magpabaksin. Naku po, kayong mga magulang, kung mayroon kayong mga anak na nag-aaral, huwag ninyong pabaksinan, kaibigan, kapatid. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari. May binalita nga sa mundo ng social media, may mga bata na namatay. May magulang na umiiyak kasi namatay ang kanyang anak. Tapos sa pagbakuna, sa pagbaksin. Kaibigan, kapatid, ang takbo ng ating mundo ngayon ay parang isang taong lasing, lumalakad na nagsuray-suray.
Kaibigan, mga kapatid, ito ang ating tandaan. Ang The Holy Quadro J Religion Incorporated ay palagi na nagtuturo at nagsasabi ng katotohanan para sa iyong kalusugan at sa iyong kaligtasan. Sana po, kaibigan, kapatid, sumunod kayong palagi at sana po makarating kayo dito sa ating bahay-sambahan. Iisa lang ang bahay-sambahan ng The Holy Quadro J Religion Incorporated. Dito lamang sa Barangay Bagang. Hanggang dito na lamang po. Tayo po ay nakatapos at tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.